Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ibibigay ko sa inyo yung top 5 na pinakamatipid na 1 horsepower split type based sa test ng DOE. As of April 23, 2024. So nilagay ko tong date na to ngayong nirecord ko itong video na to. So baka in the future mag-iiba yung top 5 or meron lalabas na mga aircon na mas matipid sa mga to. 1 horsepower split type aircon to guys 1 horsepower split type. Okay? Based yan sa DOE. Ibibigay ko sa inyo yung top 5. Disclaimer lang guys, hindi to sponsor. Yung mga lilitaw dito ay yun lang talaga yung lumitaw dun sa database ng DOE. Okay? Kung meron akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako dun sa Facebook page. Ilagay ko sa description yung link. Pwede nyo akong i-PM doon kung meron kayong mga question. Yan. So guys, ang video na to ay papakita ko yung mga aircon o yung top 5 aircon. Tapos yung info, kukunin ko dun sa website ng DOE para transparent lang tayo. Ilalagay ko sa Excel, okay, yung info. Tapos mamaya sa pinakalas ng video makita natin yung comparison kung gaano katipid yung aircon sa isa't isa. Okay? So yan, start tayo sa number 5. Yung top 5 ng pinakamatipid na ng-test ng DOE na split type 1 horsepower aircon ay TCL. Okay, tapos ito yung model niya dun sa mga gustong mag-search. So maghahanap ako ng mga seller dun sa mga gustong bumili. Ilagay ko sa description yung link, i-click nyo lang dun. Okay? So yan, punta tayo dun sa website ng DOE para makuha natin yung info. So naghanda ako ng Excel dito, ito yung itsura niya. So ngayon punta tayo dito sa website ng DOE. Yan. Ito yung website ng DOE kung saan ko kukunin yung mga info para makita nyo. Ang gagawin ko sana ay ilagay ko na lahat ng info na kukunin natin dito. Kaso naisip ko para transparent lang tayo kung saan ko nakuha yung info, ipapakita ko na lang sa inyo. Okay? So yan, ito yung website ng DOE kung saan natin kukunin yung info. Yung kukunin natin ng mga info, yung mga importante lang. Yung cooling capacity, yung power rating or yung watts. Tapos yung monthly energy consumption, kilowatt hour to. Tapos yung katumbas niya na peso dito sa monthly energy consumption. Yan. Tapos yung 24 hours na paggamit, yan, sa peso din. Okay? So ngayon, dito tayo sa top 5. Yan. So kulayan lang natin ng black. So meron na akong nilagay dito. Kinulayan ko lang ng white para hindi tayo malito. Isa-isahin ko na lang mamaya na ilalagay yung mga info. Yan. So kunin natin ngayon yung cooling capacity. Ito yung cooling capacity dito. So check muna natin guys kung tama yung model para sure tayo. Okay, ito. Tama yung model. So, ngayon, kunin na natin yung cooling capacity. Ito. Yan. Tapos, yung power rate or yung watts niya. Ito. Yan. So, ilagay natin sa Excel yung info para mamaya ma-compare natin yung 5. Tapos, yung monthly energy consumption. Ito guys, yan. So, ito yung kilowatt hour. Yan. So nga pala guys, etong kilowatt hour na nakonsumo niya dito, nung tinest nila, 9 hours lang nilang tinest ito. Kaya nakuha nila tong kilowatt hour na to. Ulitin ko lang 9 hours lang to, itong kilowatt hour na to, na 78.30. Yan. 9 hours lang nilang tinest. Tapos kunin natin yung katumbas niya sa peso. Ito. So nga pala guys, ito kaya nakuha nila. Ang ginamit nilang rate dito ay 10 pesos. Ito nakalagay dito. Okay? Iba-iba tayo ng rate sa bawat lugar. So, i-check nyo lang yung rate sa inyong lugar. Yan.
So, ang ginamit ng DOE dito ay 10 pesos. Para lang malinaw tayo. So, ito yung katumbas niya dito sa kilowatt hour. Ito yung sa peso. Yan. So, ilagay natin dito. Okay. Yung nakonsumo niya sa isang buwan, 783. Okay, ngayon, kunin natin yung 24 hours kung gagamitin natin ng 24 hours sa isang araw para lang may idea tayo kung magkano yung makokonsumo niya sa 24 hours na paggamit. So, yung gagamitin din natin na rate ay 10 pesos lang din para pareho na lang dito. So, ito yung katumbas niya kung gagamitin mo or ito yung makokonsumo niya kung gagamitin mo siya ng 24 hours. So, ilalagay natin dito. Yan. So, ito na yung mga info niya ngayon. Yung cooling capacity niya ay 2.50. Okay? Yung power rating or yung watts niya ay 580. Yung monthly energy consumption sa kilowatt hour sa isang buwan sa 9 hours na paggamit everyday 78.30. Tapos katumbas siya ng 783 sa peso. Ayan. Tapos sa 24 hours na paggamit 69.60 yung nakonsumo niya. Yan, para meron lang kayong idea guys kung magkano yung konsumo nitong mga aircon na to, itong top 5 na aircon na to. So ngayon, punta na tayo sa top 4. Yan. So yung Carrier. Yan. Carrier, tapos ito yung model niya. Sa mga gustong mag-search, i-search nyo lang yung Carrier tapos yung model niya. Kaya ilagay ko na lang sa description yung mga link para i-click nyo na lang dyan yung mga unit na to. So ngayon, katulad nung kanina, punta tayo dun sa DOE. Okay. Yan. So check muna natin yung ilagay muna natin to. Yan, check muna natin yung model niya kung tama yung aircon. Okay, tama. Ito. Tsaka pala guys, pag meron kayo nakita na ganito sa mga split type, yung dalawang model, yung isa dito ay indoor, tapos yung isa dito ay outdoor. Kasi dalawa yung unit nung split type. Yan, ganyan. Ito yung indoor, tapos ito yung outdoor. So, ito yung mga model nila, kaya dalawa. Yan. So, ngayon, kunin na natin yung cooling capacity. Ito yung cooling capacity niya. Okay. Tapos, yung watts niya, ito. 560. Bilisan lang natin para hindi tumagal tong video na to. 5 kasi to, okay? So, kunin natin yung monthly energy consumption. 9 hours lang to sa paggamit everyday. Tapos sa isang buwan, 75.60, katumbas siya ng 756 kung peso yung rate na ginamit. Yan. So, yan. Ngayon, kunin natin yung 24 hours naman. Yan. 24 hours, 1 day, tapos 10 pesos din. Yan. Ito yung nakuha niya na konsumo. Yan. Okay. Kung makapansin nyo, halos magkalapit lang. Mga 2 pesos lang. More than, yan, 2 pesos lang yung yung difference nila. So, yan. Yung sa Carrier, nakuha natin na cooling capacity, 2.64. Tapos, sa power rating or sa watts niya, 560. Yan. Sa monthly energy consumption, kilowatt hour, 75.60. Yan. Kilowatt hour to, guys, ha. Huwag kayong malilito. Tapos, ito yung sa peso katumbas niya, 756. Sa 24 hours na paggamit, 67.20. So, yan. Yan yung konsumo niya. Tapos, ito yung watts. Ito yung cooling capacity. So, ngayon, top 3 na tayo. Yung top 3 ay Beko. Yan. So, itong Beko na to, first time ko palang makita tong brand na to na aircon. Hindi ako sure kung available pa to dito sa Pilipinas or kung meron pa nagbebenta. Pero kung meron pa, ilagay ko sa description yung link. Yan. So, ito yung model niya. Yan. So, punta tayo sa DOE para makuha natin yung info. Punta muna tayo dito sa Excel. Okay. Tapos, check natin kung tama yung model. Okay, tama. Ito yung sa indoor, ito yung sa outdoor na model. Yan.
So, kunin na natin yung cooling capacity niya. 2.60. Tapos, yung watts niya. So, yan. Para mapakita ko sa inyo yung kung saan ko nakuha yung mga info. Okay. Tapos, ito yung monthly energy consumption. Okay. Bilisan ko lang guys ha. Para mabilis ng video na to. So, ito yung sa peso sa isang buwan. Tapos sa 24 hours, 24, 1 day, tapos 10 pesos yung rate. Yan. 65.04. So, yan. Sa Beko, yan, ito yung model niya. Yung cooling capacity niya ay 2.60. Yung watts niya, 542. Yan, yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, 73.17. Katumbas siya ng 731.70 sa peso. Sa 24 hours na paggamit, 65.04. So, yan. 2 pesos lang yung difference nila. Yung tatlo. Okay. So, ngayon, top 2 na tayo. Yan. Top 2 ay Daikin. So, yung Daikin, D-Smart King Inverter. So, ito yung model niya. Yung model niya. Ito yung indoor. Ito yung outdoor. Okay. So, ngayon punta tayo sa DOE para makuha natin yung mga info. Okay. Search muna natin yung model kung tama. So, check muna natin. Okay. Tama. So nga pala guys, etong 5 aircon na to, yung ginamit na refrigerant ay R30 to lahat. So hindi ko na nilagay dito, babanggitin ko na lang para hindi tayo malito dun sa mga info dito. So ilagay natin yung cooling capacity. Tapos yung power input or yung watts niya, 520. Yan. Tapos yung monthly energy consumption, kilowatt hour, 70.2. Katumbas siya ng 702 pesos. Okay, sa 24 hours na paggamit, 24 hours, 1 day, 10 pesos yung rate, 62.40. Okay, so yan. Dito sa Daikin, yung top 2 natin, yung D-Smart King ay yung cooling capacity niya 2.50. Yung power rating or yung watts 520. Yung monthly energy consumption kilowatt hour sa isang buwan 70.20. Yung monthly energy consumption sa peso sa isang buwan sa 9 hours na paggamit 702. Yan. Sa 24 hours, yan, kung 24 hours mo siyang gagamitin, 62.40 yung makukonsumo mo. Okay. Sa number 1 na tayo. Okay, sa top 1 na tayo. Ito. Top 1, Daikin pa din. Yan. Daikin Elite Inverter. Yan. So, ito yung model niya. Tapos, ito yung sa DOE. So, kunin na natin yung info para makompleto na natin yung mga info ng 5. So, check muna natin yung model kung tama. Okay. So, yan tama. Kunin na natin yung cooling capacity niya. Yan. Taas lang natin. So, yan. Lagyan lang natin ng 0 dito para pare-pareho. Okay. So, yan. Tapos, kunin natin yung watts. 455. So, ang baba nito. Yung wattage niya. So, yung monthly energy consumption. Monthly energy consumption sa kilowatt hour. Ito. 9 hours na paggamit lang yan, guys. Huwag kayong palilito. Okay. Tapos, yung katumbas niya sa peso. Ito. 614.25. So, 24 hours na paggamit. 24 hours, 1 day, tapos 10 pesos yung rate. So, ito yung nakonsumo niya sa 24 hours na paggamit. Yan. So, yan, nakompleto na natin yung mga info ng top 5
na pinakamatipid na 1 horsepower split type ng aircon based sa DOE as of April 23, 2024. So in the future, baka magbago pa to. I-update ko na lang kung sakala magbago. I-check ko na lang doon. For every 3 months, i-check ko baka may mga lumitaw na bagong tinest ng DOE at nagbago to. So guys, yan, tignan nyo na lang yung difference nung 5. So yan. So ito yung pinakamatipid, yung watts niya ay 455. Tapos yung pinaka last ito, 580. Yan. So yung konsumo nila, itong 4, halos magkakalipit lang. Yan. Yan. So guys, etong mga aircon na nabanggit, hindi to sponsor guys ha. Ito lang talaga yung lumitaw sa database ng DOE nung sinort ko sila. So sinort ko yung nag-base ako sa monthly energy consumption. Yan, kasi nga yung topic natin ay yung pinakamatipid. So pagdating naman sa durability, hindi ako sure sa mga to kung matibay ba. Kasi baka may mag-comment na naman na lagi daw sira yung ganitong aircon, ba't kasama dyan? Okay? Ang basis ko dito, yung matipid siya based sa test ng DOE. So kung meron kayong experience na laging sira yung ganong aircon, so hindi ko na problema yun. Basta ang basis ko lang dito ay yung power consumption or yung pinakamatipid na nung tinest ng DOE ito. Okay? Yung result dito guys, possible na bababa pa kasi nga inverter tong mga to. Yan. So yan guys, kung meron akong nabanggit na mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo na lang sa comment section. Okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Dun sa mga gustong mag-order ng mga aircon na to, maghahanap ako ng mga link kung saan pwedeng mag-order. Yung isa dito, hindi ako sure kung makakahanap ako ito. Itong Beko. Pero tignan nyo na lang sa description kung meron akong mahanap. Okay, ilalagay ko dyan. Okay, ilalagay ko yung mga legit na seller. Yan, para naman safe kayo sa pag-order. Yan, okay. So yan guys, kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga videos. Marami pa akong gagawin ng mga videos para matulungan ko, lalong-lalo na yung mga newbie. Itong mga video ko kasi as much as possible gusto ko simple lang para maintindihan ng mga newbie. Okay? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Tapos i-click mo yung notification bell para kung meron akong mga bagong videos na lalabas, okay, updated kayo. Based to sa DOE guys ha, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Pinakita ko naman kung saan ko nakuha yung mga info. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat. Bye!